Ang dami ko natatanggap na ganitong mga mensahe at komento. Nakakaawa. Ang sabi ni Olive Oil, may co-teacher ako na niwala sa herbal. Mas ininom mahal kesa sa L-Troxy na mas mura. Kaso after a month, ang puso niya naapektuhan, nag 50-50. Ayun, buti na lang, gumaling kaso ang ginastos niya 500K dahil naniwala sa herbal. Oh, ngayon niyo po sabihin sa akin na kami mga doktor hindi naniniwala sa herbal dahil pera-pera lang kami. Meron ako, recently, isang pasyente. Gumagastos siya ng 70,000 pesos, cancer patient ito, at yun daw ay ginagastos niya sa supplement na nabibili sa isang health forum. Kami ba talaga ang pera-pera lang? Sasabihin ko po ito sa inyo. Please do not blame the doctors for what the quacks did. Hindi po ito isolated case. Itong nangyari sa co-teacher ni Ma'am Olive, hindi ito isolated case. Hindi naman kasi sa kami mga doktor ay ayaw ng herbal o mga supplement. Don't get me wrong. Ako po, nagbibigay ako ng Usana Essentials, CoQ10, o ng AHCC, o ng Ultabio, o ng Agmaset, o ng Liver Prime sa aking mga pasyente kung kinakailangan nila at kung tama ang indikasyon. Kaya nga mga supplement ang tawag sa mga yan dahil sila ay mga supplement at hindi gamot. Ngayon, kung papalitan po ninyo ng mga supplement ang mga gamot na ibinigay sa inyo ng inyong mga doktor, tulad ng halimbawa sa kaso ng co-teacher ni Ma'am Olive, tinigilan ng L-Troxin, isang gamot para sa thyroid, tapos ngayon nagkaroon ng problema sa puso, nag 50-50, dahil mas piniling inumin ang herbal na ayon din sa comment na ito ay mas mahal. Napakalaki rin naman po ang gastos nila. May mga makikita kayo riyan sa comment section nagsasabing ganito. Yung mga synthetic na gamot ninyo mga doktor, may side effect yan. Yung herbal, wala! O sino may sabi sa inyo walang side effects ng herbal? Oo, may side effects naman talaga ang ilang mga gamot na binibigay namin sa inyo. Pero ang mga yon, alam naman naming kontrolin. Yung mga herbal ninyo, sigurado ba kayong wala? Sandamakmak na pag-aaral ang nagpapakita na mayroong mga hindi magagandang epekto ang mga herbal na hindi naman talaga napag-aralan laban sa mga sakit. Halimbawa sa thyroid disease. Ang masakit pa nito, kung ipapalit ninyo sa mga gamot na napag-aralan naman na natin ng mahabang panahon, yung mga herbal na binibili ninyong pagkakamahal-mahal din naman, na real talk lang din naman, yung mga herbal na ipinagbibili ninyo pagkatapos ng mga forum-forum na yan, po pwedeng umabot ng mga 40,000, 50,000, yung iba 70,000, para daw makatipid. Yung iba, bibili pa ng worth 250,000 pero anong ending? Ganyan, tulad ng sabi ni Ma'am Olive, may mga pasyenteng hindi talaga gumagaling sa mga supplement dahil again, hindi naman po yan tumatarget sa iba't ibang mga targets dapat sa katawan para maisaayos ang lagay ng inyong mga sarili. Kaya nga po supplement ang tawag sa mga yan dahil nga sila ay mga supplement. Pangtulong lamang dapat sa inyong mga katawan pero hindi yan dapat ipamalit sa inyong mga gamot. Masabi ko lamang po sa inyo, meron akong mga pasyente na itinitigil talaga ang gamot nila dahil naririnig po nila sa mga doktor sa kung saan-saan na dapat daw ay hindi sila iinom ng mga synthetic na gamot. Yung pagiging synthetic na gamot, medyo mali na rin po yun eh. Yung pagle-label na parang synthetic lang talaga. Sa katotohanan lang hindi. Most of our meds galing din sa nature. At don't get me wrong, hindi po totoo mga sinasabi nila na kami mga doktor ay galit sa herbal dahil kapag nag-herbal ang mga tao, wala kaming kikitain sa pharma. Alam niyo po, sa katotohanan lamang, kung mayroon kaming kinikita sa bawat irereseta namin sa inyo, sigurado milyonaryo o bilyonaryo na ako at kaya ko nang bayaran ang utang ng Pilipinas. Pero wala po kaming kinikita sa bawat reseta namin sa inyo. Kung sinasabi ninyo ay kumikita kami dahil sa pagbalik-balik ninyo sa amin sa konsulta, ano namang masama? Bumibili nga po tayo ng mga supplement na pagkamahal-mahal paulit-ulit. Hindi nyo ba naisip na yung binibili niyo doon, minsan umabot ng 40,000, 50,000, 70,000 versus yung ibabayad nyo sa amin na 500 pesos ay napakaliit kumpara doon sa ibabayad nyo sa mga supplement kahit libre, kuno ang mga konsulta nitong mga nagpapanggap ng mga doktor. At isa pang tanong, ano naman kaya ang masama kung magbabayad ang isang pasyente sa oras na iginugugol sa kanila ng isang doktor? Pinag-aralan po ng doktor ang mga nalalaman para mapagserbisyuhan kayo. Tulad nyo rin po kami mga ordinaryong manggagawa na binabayaran sa serbisyong inilalaan ninyo. Kada sakay nyo ng jeep, nagbabayad kayo, di ba? Kada palinis ninyo o palaban ninyo, nagbabayad kayo. Ganun din naman po kami. Pero ano naman ang pagbabayad ng 500 piso? Again, kung mapiprevent naman ang pagkakaroon ng atake sa puso, na po pwede kang gumastos ng 500,000 piso. Ikumpara din po natin yan na hindi kayo nga magbabayad ng konsulta sa mga nagpapanggap ng mga doktor-doktor, pero babayad naman kayo sa mga supplement na aabot ng 70,000 at 1 month. Try po rin natin mag-isip-isip dahil ang gusto lang naman talaga namin ay maging malusog kayo. Dahil kung walang magkakasakit, mas mainam. Paulit-ulit ko nga sinasabi, di ba? Ayaw na ayaw kung nagkakasakit kayo. At kung wala akong kita sa inyo, mas mabuti pa nga
na hindi na kayo balik ng balik. At least alam kong wala kayong sakit. At again, yung pagbalik-balik nyo sa aming mga doktor, gusto lang namin kayong mabantayan sa inyong mga problema sa mga kalusugan ninyo. At paano? Yun lang for now. I-digest nyo muna dahil again, ulitin ko to. Ang gusto ko lamang ay healthy kayong lahat. See you ulit sa episode. Ingat.